Pons. Kami naman pong mga ministro sa Iglesia ni Cristo ay nakahandang sagutin ang mga katanungan batay po sa mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Mag-aral po tayo. So sabi nga po ninyo, mamamatay ang katawan at ang kaluluwa, di po ba? Opo. Kung ganoon, meron po bang magaganap talaga na paglilitis sa hukuman ng Diyos? Opo, kapatid na Pons. Katunayan po, dito po sa Apokalipsis, sa 20:12, ay ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo. Sa 20:12. Ituloy po natin ang pagbasa hanggang 15. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Talaga po, kapatid na Pons, na mayroong paghatol na magaganap. Gaya po ng inyong profesyon, yung paghatol, isinasagawa po yun sa hukuman. Meron po talagang paghuhukom. At ano po ang katunayan na magaganap po ang paghuhukom? Hayaan yung bago ko balikan itong Apokalipsis 20:12 hanggang 15, basahin ko po muna sa inyo yung Hebreo 9:27. Ganito po ang sagot ng Biblia. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Meron pong dalawang bagay na itinakda ang ating Panginoong Diyos. Una po, yung kamatayan. Ikalawa, yung paghuhukom. Ang tanong, yun bang itinakda ng Diyos na kamatayan ay natutupad po ba sa tao yun, kapatid na Pons? Opo. Opo, natutupad po sa tao yun. Lahat ng tao ay namamatay. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Ano man ang kalagayan sa liputan. Ang totoo, meron pang hindi pa isinisilang, namamatay na. Patay na kaagad. Sapagkat yan po ay itinakda ng Diyos sa tao. Kaya po natutupad. Kaya kung paanong yung kamatayan na itinakda ng Diyos sa tao, natutupad, matutupad din po yung paghuhukom, sapagkat ang Diyos na nagtakda ng kamatayan ay siya ring Diyos na nagtakda ng paghuhukom. Balikan natin yung paghatol na binabanggit dito sa Apokalipsis sa 20:12. Ang sabi, ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Sa makatwid, bukod po doon sa aklat ng buhay na binabanggit, na dapat ay doon masumpungan na nakasulat ang pangalan ng tao upang siya'y hindi parusahan sa araw ng paghuhukom, ang isa pang pinagbabatayan ng ating Panginoong Diyos ay ang aklat ng mga gawa. Doon po nasusulat ang mga ginawa ng tao noong siya ay nabubuhay pa. Meron pong aklat ng mga gawa. Kung meron pong paglilitis na magaganap, paano kaya ang proseso nun? Paano kung
paano malalaman kung ikaw ba ay papasa o hindi papasa sa Diyos? Sa Mateo po, sa 25, 31, at patuloy pa, ay ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Datapwat, pagparito ng anak ng tao. Tumigil po tayo sandali. May binabanggit po na pagparito ng anak ng tao. Ang tinutukoy po ay ang ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay sa araw ng paghuhukom. Kaya ang tawag po dyan ay Second Advent of Christ. Ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po magaganap? Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Balikan po natin yung itinatanong po ninyo. Ano ang proseso? Ano mangyayari sa araw po ng paghuhukom? Inilarawan po ang gagawin pong paghuhukom sa pagbubukod-bukod ng pastor sa tupa at kambing. Ang pastor po na tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating niya, dahil nga merong talata sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, nakikilala ko ang sariling akin. Mababasa po natin yan sa Juan 10:27. Ang sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya kilala po ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ang kanyang mga tupa. Kaya alam niya kung sino yung ilalagay niya sa kanan. O sabi ng Biblia kanina, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Alam po ng Panginoong Hesukristo kung sino yung maliligtas. At alam naman niya kung sino naman yung mapapahamak. Paano po ko niya malalaman? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Yun po ang napakahalaga na magawa ng tao. Na mapakinggan niya kung ano ang itinuturo ng pastor na magsasagawa ng pagbubukod-bukod sa araw ng paghuhukom. Sa wakas ng sanlibutan ito. Mahalagang maintindihan po ng tao yon, kapatid na Pons. Sino yung mga tupa? Sino yung mga maliligtas? Sino yung mga matuwid? Sino yung mga nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo? Katulad ni Kristo na nakikilala niya yung sariling Kanya. Sino po yung kay Kristo? Sila yung nagsisisunod, sabi niya, sa akin. Okay, meeting is adjourned. Ay, teka muna. Pons, Panyero, baka naman kaya ka nakukumbinsing makinig dyan sa teachings ng Iglesia ni Cristo. Baka napupush up ka o kaya namomotivate ka ng idea yung pinapagawa sa iyo ng asawa mong nawala. Kilala mo ako, Orly. Hindi ako basta-bastang nako-convince anumang idea o concept.